Tiniyak ni Zamboanga City Mayor Isabel Climaco na walang religious conflict sa anumang pamamalakad sa lungsod. Ayon sa alkalde, matagal nang nagtutulungan ang mga mamamayan sa lungsod para sa ikauunlad nito. Samantala, muli namang nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng militar at MNLF Miswari faction sa Zamboanga City ngayong araw. Alamin po natin ang mga huling kaganapan mula sa ating kasamang si George Bandola via phone patch. George, kamusta na dyan? Magandang gabi sa iyo, Cathy, at tama ka, medyo nagpahinga ngayon ang magkabilang panig ditong MNLF Miswari faction at ang pamahalaan matapos yung bakbakan kaninang umaga na umabot hanggang tanghali at pagkatapos ng lunchtime ay muling nag-resume pero bahagya na lamang. Pero bago yan, nilinaw ni Zamboanga Mayor Beng Climaco na hindi religious war ang dahilan ng tensyon. Iginit ni Climaco bilang head ng crisis committee na walang conflict sa religion ng anumang pamamalakad sa Zamboanga dahil matagal nang nagko-coexist ang Kristiyano at Muslim sa Zamboanga bilang isang papaunlad ng lungsod. Ngayong araw nga ay nagpatuloy yung bakbakan, halos 7 sugatang sundalo ang naitala ko sa higit 8 oras na bakbakan kanina. 4 ang na-recover ng mga labi ng pinaniniwalaang MNLF members at isang inaresto dahil sa kahina-hinalang kilos at walang may pakitang katibayan ng pagkakakilanlan. Hinigpitan at nilawakan kasi na rin ng mga otoridad ang cordon sanitaire nito para maiwasan ang paglabas-masok ng mga kahina-hinalang reinforcement sa mga rebelde at sa gayon ay makontain lamang sila sa mga barangay ng Santa Catalina at Santa Barbara. Ang opisyal na bilang ng mga napalaya at nakalayang hostages ay 34. Ulitin ko, ang opisyal na bilang ng mga nakalayang hostages ay 38. Samantala, isang MNLF integree ang hinuli naman at masusing iniimbestigan ngayon. Makarang mahulihan ito ng isang M203 grenade launcher at ilan pang ang hinuli ay nakilalang si Major Haji Mudin, commanding officer ng military police ng West Mincom o Western Mindanao Command at isang MNLF integree o dating MNLF rebel na nagbalik loob sa pamahalaan at umanib sa pwersa ng pamahalaan. Sabi ni Colonel Gregorio, kinu-question ngayon ang loyalty ni Haji Mudin dahil hindi daw ito nagpaalam ng pasukin ito ang conflict area at bit-bit pa ang isang M203 paglabas nito. Samantala ay nagsasagawa ngayon ng isang briefing sa ika-8 araw ng tensyon. Itong crisis committee sa pumuno nitong si Mayor Beng Climaco at ni DILG Secretary Marroas kasama itong si DSWD Secretary Dinky Suliman. At ipinarada rin dito sa harapan ng sa mismong session hall ng Sangguniang Panglungsod ng Zamboanga ang matataas na kalibre ng baril na na-recover ng mga otoridad mula dun sa mga membro ng MNLF na either napatay, nahuli at o kay tumakas dahil dun sa ginagawang calibrated response ng pamahalaan. Ang nakikita kong mga baril na ito ay maniwala kayo sa hindi, napakalalakas, mga 50 caliber yung Barrett at 50 caliber na sniper, mortar, meron pang mga iba't ibang mga Armalite, yan rin mga low firearms. At pinaka-update, sinabi nito si Deputy Director General Phil Rojas ng Philippine National Police, 51 yung kanilang napatay na, 56 ang naaresto, 100 ang pinaniniwalaan pa nilang nandoon at nakikipaglaban pa sa pamahalaan. Sa kabuuan ng mga armas na kanilang na-recover, 15, 15 high-powered, 7 ang low-powered lamang. Sa panig ng AFP, 6 ang naitalang patay o killed in action, 81 ang wounded in action. Pero ipinagyabang dito ni Lieutenant Colonel Ramon Dagala na 70% na di umano yung nakiklear nila sa mga lugar na naunang nilusob nitong grupo ng MNLF Miswari faction. Sinabi nitong the government is gaining ground pero sinisiguro pa rin ang safety and security ng mga sinasabing hostages. Sa panig naman ni DSWD Secretary Dinky Suliman, ang kabuuang bilang ng mga evacuees ngayon, patuloy po itong tumataas. 81,807, 81,807 individuals na at o kaya ay 6,973 families na nasa 24 ng evacuation center. Dito lamang po sa likurang bahagi ng Sangguniang Panlungsod ay umabot sa 67,000 na mga individuals ang nandito. Pero sinabi naman ito si Secretary Suliman, sapat na sapat yung supply, lalong-lalo na yung mga pagkain iniluluto dahil sa tuwing ng mealtime, merong inilulutong
marami, higit sa 67,000 mga pagkain ang iniluluto dito lamang para sa stadium. At yung bilang ng mga nasunugan, nakakalungkot po ito, 850 homes ang nasunog mula sa 11 sunog na pinaniniwalaang ginawa ng mga MNLF rebels para maging smoke screen naman ito sa kanilang pagtakas. So yan ang pinakauling update mula rito sa Zamboanga City. Kasama si Eddie Arellano, Julius Masayon, para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. George? Kathy. Yes, isang katanungan lang kasi nung weekend kumalat sa internet itong litrato ng mga kasamahan nating mga sundalo diyan sa Zamboanga. Nanlilimos na daw ng di umano ng pagkain. May katotohanan ba ito, George? Sapat ba ang supply ng pagkain naman? Kanina na-mention mo yung evacuees, yung mga sundalo naman. Grabe naman yata yan. Grabe naman yung pagpapalabas ng istorya na yan. Actually, ako mismo nakakasaksi dito, Kathy. Walang pagkukulang ng pagkain. Nakikita marahil sa mga pictures na hindi ko alam kung nagpapagulo lang ng sitwasyon. Ito po yung mga volunteer, yung mga pamilya na nagpupunta, nagbo-volunteer sila na maghatid ng pagkain, mga kaunti nilang pagkain, mga sandwiches, mga pack meal, para sa mga sundalo na nandoon sa mismong grounds. At idinadala nila ito doon na dala yung kanilang, either mag-tricycle sila, may mga bitbit sila mga kahon, bibigyan nila sa mga sundalo. May mga sasakyan silang pribado, may mga laman yung mga sasakyan na ito, ibibigay lang nila sa mga sundalo. Ibig sabihin, hindi na po ito dumidiretso doon sa mismong pamunuan ng AFP o kaya ng PNP. Diretsong ibinibigay ng mga residente, ng mga mapagkawang gawa na mga residente doon sa ating mga o yung mga troops on the ground. Actually, gagawa ko ng special report dyan tungkol sa mga kabayanihan ng ating mga kababayan. Bilang patikim, dito po sa Zamboanga incident na ito, makikita ang talagang iba't ibang uri ng kabayanihan ng ating mga kababayan. Okay, maraming salamat kasamang George Bandola. Maraming salamat, Kathy.